sa isang relasyon, ang mga pananalita natin, ang mga sinasabi natin ay tumatatak sa isipan ng ating kapareha. So, ang topic natin for today, ito, mga magic words na kapag sinabi mo sa iyong kapareha, siguradong mas titibay, mas mamahalin ka bilang karelasyon. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, so, eto, ating aalamin ang mga magic words or mga salita na kapag nabanggit mo sa partner mo, siguradong mas mapapamahal siya sa'yo. So, at number 1, eto, yung sorry or I'm sorry. O, yan. Alam mo, ang mga salitang yan ay napaka-powerful. Pero ang mga salita din yan ay napakahirap ding sabihin, napakahirap bigkasin, lalong-lalo na kapag ikaw ay may ginawang kasalanan or kapag mataas ang pride mo, mataas ang ego mo, hindi mo sasabihin ang mga salitang yan. Ito, yung mga salita na bihira mong marinig. Ang mga salitang ito, nagpapahiwatig na ikaw ay sincere sa mga gusto mong paghingi ng kapatawaran sa karelasyon mo or sa partner mo, di ba? Kapag nakikita ng partner mo na talagang sincere ka sa mga sinasabi mo, alam ko na i-accept niya ang inyong sincere na paghingi ng apology. Ibig sabihin ay tinatanggap mo kung ano man yung maging consequences ng pag-amin mo. Kasi ang paghingi ng sorry, it means to say na talagang inaamin mo yung pagkakamali mo. Inaamin mo yung ginawa mong kasalanan at lahat ng mga masasamang nangyari. Ma-appreciate ng partner mo yan. At I'm sure na mas titibay ang pagsasama nyo. At siguradong yung pagmamahalan nyo ay mas lalong lalago. So ayan po, ang number 1. Number 2, ito yung please. Ang mga salitang yan ay nagpapahiwatig na humihingi ka ng pabor. Anything, maaring tulong yan. Yung pabor na yan ay sinasabi mo sa ibang tao or sa karelasyon mo. Kapag sinasabi mo yan, ang dating mo is hindi ka nagde-demand. Dahil ang salitang please, it is a very courteous word. Kasi ang mga tao na nagdi-demand ng mga bagay-bagay na wala yung salitang please, hindi maganda ang dating, di ba? Masyadong malakas ang dating kapag ganun. Para kang inuutusan. Ang dating mo ay para kang yung katulong or yung binabayaran para gawin ang isang bagay. Ganon ang dating kapag wala yung salitang please. So yung please na salita ay isang paghingi ng paumanhin, paghingi ng pabor, paghingi na sana ay gawin or tulungan ka. At sa isang relasyon, kapag nagagamit mo yan or nasasabi mo yan sa iyong kapareha, mas re-respetuhin ka ng partner mo, di ba? Kasi ang mga salitang yan ay talagang nagpapakita ng respeto sa bawat isa. Nagpapakita na iginagalang mo ang iyong kapareha na walang bastusan, di ba? So ang mga salitang yan ay talagang mas magpapatibay sa inyong relasyon, di ba? So ayan po, ang number 2. Number 3, ito, yung excuse me. Kapag narinig mo yan, parang ang bait-bait naman ng tao na yon. Yung mga tao na naririnig mo, na nagsasabi ng mga ganyang salita, excuse me, di ba? Ang polite ng dating, napakagaan ng pakiramdam kapag nakita mo ang isang tao na ganun, di ba? So, ang mga salitang yan, nagpapakita ng permission, di ba? Permission para saan? Sa maraming bagay. O, kunwari, dadaan ka sa karamihan ng tao, magsasalita ka na, excuse me, di ba? Para dumaan ka. Kapag bigla kang nasa isang situation na yung isang grupo tapos bigla kang napadaan, di ba? So, hihingi ka ng paumanhin. So, magsasabi ka na, excuse me, di ba? Tapos dadaan ka. So, yung mga salitang yan, napakasimpleng salita, pero talagang ipinapakita mo na meron kang respeto sa mga tao
around you. At ganun din sa isang relasyon. Kapag yung mga salitang yan ay nasasabi mo, nababanggit mo sa inyong karelasyon, siguradong na-appreciate ng kapareha mo yan. O, di ba? Yung respect, yan ay isang pagpapakita na mahal mo ang iyong partner. Ganun po yun. So, yung mga ganyang simpleng pananalita, may dalang magic yan, di ba? Mas mamahalin ka ng inyong kapareha. Nagpapakita yan na may respeto sa inyong dalawa. O, di ba? So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito, yung pardon me. Parang may similarity ito doon sa paghingi ng sorry, di ba? Sa isang pag-uusap or sa isang conversation, kapag hindi mo masyadong naiintindihan or magulo, talagang hindi mo nagigets yung usapan. So, sa halip na mag-i-interrupt ka at tatanungin kung ano ba yun, sabihin mo, pardon me. Ang ibig sabihin nun ay hindi mo nagigets, baka pwedeng ulitin-ulit niya or i-explain further niya yung sinasabi niya. Ganun po yun. So, nagpapakita yan ng respeto sa taong nagsasalita. Ganun yun. So, pardon me. O di kaya, kapag may mga pagkakamali rin na nagawa, pwede mo rin gamitin. Pardon me. So, ibig sabihin, patawarin mo ako, bigyan mo ako ng chance. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon para baguhin ko kung ano man yung mga nagawa ko. O, di ba? So, it means asking for forgiveness. Ibig sabihin, inaamin mo na mali ka talaga. Kapag sinabi mo sa kapareha mo, napakagandang pakinggan ang mga salitang yan. Kasi ipinapakita mo na isinusubmit mo yung sarili mo or talagang inaamin mo kung ano man yung mga pagkakamali mo sa partner mo. It is a sign of accepting your fault. Kung may nagawa ka mang pagkakamali, I'm sure na patatawarin ka kasi nakikita niya yung sincerity mo bilang kapareha. Yung pag-ask mo ng ganyang mga salita, it makes wonders. Isa siyang magic word, ika nga. So ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung thank you. Oh, very common ito na naririnig natin. Kahit saan tayo mapunta, may naririnig tayong nagpapasalamat, humihingi ng pasasalamat, ganun. Dahil sa mga pabor na natanggap, maaring tulong, maaring binigyan ng regalo, binigyan ng anything material, pinuri ka, anything na something na ginawa sa iyo or ginawa mo sa kanya, kadalasan naririnig mo yung salitang salamat o yung thank you, o di ba? Ang mga salita kasing yan ay pagpapakita ng gratitude doon sa tao na nagbigay sa iyo ng pabor. Ganun yun, di ba? So, it is a way of returning it sa kanya sa ganyang mga salita. Kapag sinabihan ka ng thank you, salamat, di ba? O di ba, ang sarap pakinggan. Kahit walang kapalit na material na bagay, kapag nakikita mo naman yung sincerity niya, talagang magaan sa kalooban, di ba? Ganon din sa isang relasyon. Kapag yung ginagawa ng partner mo para sa iyo, yung simpleng pasasalamat, very uplifting yung mga ganyang salita sa part ng partner mo. Kapag sinasabihan mo ng salamat, thank you, mga ganun, di ba? Kahit yung mga maliliit na bagay na ginagawa niya sa iyo, magpasalamat ka. Siguradong sobrang matutuwa ang partner mo. Kapag ganyan, mas mararamdaman niya na mahal mo siya. Mas nararamdaman niya yung appreciation mo sa mga ginagawa niya, maliit man yan or malaki. Ang mga salitang yan ay napakahalaga sa isang relasyon. O, di ba? So, ayan po, ang number 5. Number 6, ito, yung salitang I love you. Wow! Ilang beses ko na itong nabanggit sa aking mga videos, yung salitang mahal kita. O, di ba? Huwag na huwag mong gawing habit. Hindi mo dapat yan sinasabi maya't maya, lagi-lagi. O, di ba? Ang mga salitang yan, dapat nilalagay mo rin sa tamang panahon. Kumbaga, may timing yan eh. Hindi yung maya't maya, I love you, honey, I love you. Pag ganun, parang nawawala na yung value o yung sweetness ng salitang I love you. Napakasarap pakinggan ang mga salitang yan. Pero kapag overuse mo na, talagang parang wala na yung meaning ng salita kapag maya't maya, minuminuto sinasabi mo sa partner mo. So, the trick is, sabihin mo lang yan once in a while. Siguro, kapag may special na araw, i-surprise mo siya. At talagang ilak mo siya sa iyong embrace, sa iyong pag-hug sa kanya, at bigkasin mo yung salitang I love you.
siguradong matutunaw yan sa sobrang ligaya. Talagang luluha yan ng kaligayahan. Ganun yun. So, yung mga salitang yan, sinasabi mo yan, pero huwag lagi-lagi. O, di ba? So, ayan po, ang number 6. So, ayan po, ang mga salita na kapag sinabi mo sa partner mo, siguradong mas mamahalin ka, mas mapapamahal at itibay ang inyong pagsasama. O, di ba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe